with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, Jesus will save. Isang maulang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Palagi pong kagalakan ang kayo ay aming makasama. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina at sabay-sabay po nating tunghayan isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon, palagi tayong nagkakaroon ng mga bisita. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, katrabaho, classmates at mga bagong nakikilala. Kaya kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa na rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Maaari niyo po mabalikan at mapakinggan ang ating mga patuto at mensahe ng mga nagdaang linggo. Meron po tayong Facebook group. Palagi po namin kayong ini-encourage na kayo po ay mag-join sa ating Facebook group. Ang pangalan po niyan ay C4 Hope Meetings Group. Pwede po kayong mag-comment, magtanong, at ang inyong prayer request, kagalakan din po na isama namin sa aming mga pananalangin. At kung kayo po ay hindi busy, after po ng ating Hope Meeting, meron po tayong breakout session sa ginagawa. Yan po ay sharing time. Kaya kayo po ay mag-join. Click nyo lang po yung join kung gusto nyo pong makipag-sharing time sa ating mga kapatid. Palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po, hinihilingan ko para bumati ngayong gabi ang ating C4 Chairman, Brother Johnny Mabilangan. Pagbati po mula sa pamunuan ng C4, ang Christ the Cornerstone Covenant Community. Isang maulang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon na sa atin po ay nagbibigay ng kalakasan at patnubay sa araw-araw. Sa gabi pong ito, nawa po ay makasumpong tayo ng patuloy na kapayapaan at biyaya sa kanyang mga salita na ipapahayag po. At nawa mapalakas po ang ating pananampalataya sa mga katotohanan na ating mapapakinggan. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa gawain ito. Huwag palang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Johnny, sa pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi ano nga po ba yung Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain?
HOPE po stands for Household Opportunities Presentation and Experience. At ang C4HOPE meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat isa na naririto, wala po kaming ibang dalangin kundi ang kayo ay mahamon. Tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan ng pag-awit para sa ating paghahanda. Kung nalalaman niyo po, sumabay po tayo. Awitin po natin ang salita ng buhay. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makanig sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ay aking natutuhan. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay. O may salang dinggin tunay ng salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakampi sa iyong tunay. At ika'y magpasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na buhay at mapanghahawakan ng kanyang salita. Ngayon po, tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kapatid mula sa ating partner church sa Tandang Sora, kay Ate Raquel Apolonio, at susundan ng handog na awit ni Ate Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Raquel Aquino. Kabilang po ako sa Kristiyanong Komunidad ng ECC. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan. May Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay. Na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. At ang kanyang salita ay makapangyarihan, ito ay katotohanan at nakaliligtas. Ako po ay isa sa nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan na magamit dito sa ECC.
Ako rin po minsan nagtuturo ng Sunday school. Noon, hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon. Kami po ay lumaki sa isang reliyosong pamilya. Sumusunod sa nakagawian, mga tradisyon, at naniniwala sa kung ano ang magagawa ng santo. Ang buhay noon ay walang direksyon. Konting pagsubok, sinasarili, dinaramdam, nalulugmok po agad. Tila walang pag-asa. Iniisip po minsan na lilipas din yun. Pero yung kabigatan sa pakinamdam, hindi naman nawawala. Hanggang dumating ang pagkakataon na unti-unti ako nakakilala sa Panginoon. May mga taong ginamit niya. Nung minsan bumisita ang mga kapatiran ng ECC sa aming lugar, naramdaman ko po at nalaman ko na meron pala nakakaalam ng nilalaman ng puso ko sa mga kabigatan at mga lungkot dahil sa aking mga suliranin o mga problema. Pinakita sa akin ng Diyos na mahina ako, hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng mapagkukunan ng lakas. Katatagan at higit sa lahat, ang pag-asa sa nag-iisang Diyos na nagpapakilala sa akin. Ito po ay sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang kapayapaan ko. Sa tuwing ako'y nananalangin, sinasabi ko po sa Kanya lahat ng aking mga kabigatan sa buhay. Marami siyang ginagamit ng mga tao para ako ay tulungan, kasama ang aking pamilya. May mga pagsubok po na dumarating minsan sunod-sunod, minsan naman ay sabay-sabay. Nakakaranas pa rin po kami ng hirap hanggang ngayon dahil sa hanggang ngayon ay wala pa pong matatag na trabaho ang aking asawa. Ganun pa man, maraming beses na siya bigo, nagkakasakit dahil hindi na makayanan po yung sobrang stress niya, hirap ng mental at emosyonal na damdamin. Iniisip kung paano kami makakasurvive araw-araw. Ngunit ako ay nagtiwala at ipinadama ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa amin. Tinututugan niya ang aming mga pangangailangan at hindi niya kami pinapabayaan dahil ang gusto na Diyos ay sa Kanya lang tayo manalig at wala na pong iba. Ako'y namamangha sa Kanyang kapangyarihan dahil kahit wala pang trabaho ang aking asawa, ay patuloy namin nararanasan ang Kanyang biyaya. Makakain kami 3 beses sa isang araw at kung minsan po ay higit pa sa inaasahan. Nakakapagpatuloy pa rin na nakakapag-aral ang aking 2 anak. Kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos dahil minsan hindi naman namin hinihiling ay dumarating pang mga pagpapala. Maraming salamat sa Panginoon dahil binayayaan niya kami ng pamilya mapagmahal, ng mga magulang, mga kapatid, both sides. Lalo't higit sa pinansyal na pangangailangan, palagi silang nakaalalay sa anumang tulong na kanilang naibibigay. Pinasasalamat ako rin po ang Panginoon sa mga kapatiran ng ECC. Simula pa lang ng kami magkakapatid ay lumaki na sa Sunday School at hanggang ngayon may kanya-kanya ng pamilya ay patuloy at handa pa rin po silang tumutulong at sumusuporta sa amin. Sabi nga po ni Nanay, siguro talaga dinala kami ng Panginoon sa komunidad ng ECC dahil siya ay may plano sa amin. Tunay nga itong isang dakilang regalo sa Diyos sa amin. Napakalaking tulong ang mga mensahe ng Panginoon na aming naririnig sa aming komunidad dahil ito ay nagiging gabay namin sa araw-araw na pamumuhay at kung paano namin nakikita ang Panginoon. Ang kanyang mga salita at ang kahalagahan ng komunidad na may pagkakilala at pagkaunawa sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa aming buhay. Sa aking mga naging karanasan, masasabi ko po na si Jesus lamang ang kasagutan sa lahat ng aking pinagdaraanan sa buhay. Siya ang may akda at nakakaalam kung ano ang magiging bukas. Maraming salamat sa mga hamon at pagsubok. Minsan kailangan lang natin maranasan ito upang makita ang pagiging soberano ng Diyos sa atin at kung paano tayo babaguhin sa ating mga pananaw. Ang pagtitiwala mula sa Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay tanging si Jesus lamang ang solusyon upang maranasan ang kapayapaan. Maraming salamat po sa kapahintulutan ng Diyos na nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking patotoo. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng nakakarinig. Mamuhay po tayo nasa ilalim ng presensya ng Diyos,
nagpapasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Salamat po. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows your name. He knows your every thought. He sees your tears that falls, and He hears you when you call. And He hears me when I call. And He hears us when we call. Salamat sa ating mga kapatid. Salamat po Ate Raquel sa inyong buhay at patutuwa sa gabing ito. Tunay na nakakahamon. At maging sa magandang awit at sa magandang mensahe ng awit, Ashley. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayon naman, ihanda po natin ang ating mga puso at isip sa pakikinig ng mensahe. Ihahatid ng kanyang lingkod, Brother J.R. Gonzalez. Magandang gabi po sa bawat isa. Yan, salamat po sa ating Panginoon sa nagpapatuloy na gawain ito, ang ating Hope Meeting. Yan, salamat din po sa buhay ni Ate Raquel na sa biyaya ng ating Panginoon ay nakilala mo siya. At sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay ay patuloy kang pinatatatag sa iyong pananampalataya. Tunay na naranasan mo rin ang kanyang kamanghamanghang pagkilos sa iba't ibang kaparaanan. Yan, salamat po sa komunidad ng ECC at dito po ay patuloy kayong lumalago sa inyong pananampalataya. Yan, salamat din sa magandang pagkakaawit at mensahe ng awit. Yan, salamat Ashley. Yan, ang ating manlilikha ang siyang gumagawa sa ating mga buhay. Kilala niya tayo higit pa sa pagkakilala natin sa Kanya. Hawak niya ang ating mga buhay at tunay na walang nalilingid sa Kanya.
Yan. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Panginoon, nagpupurit nagpapasalamat kami sa gabing ito kung saan ang pag-aaral ng iyong mga salita ay nagpapatuloy. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na kabahagi ngayong gabi upang makipag-aral, Panginoon. Patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala ang gawain ito at nawa patuloy kayong mataas. Gayun din po, patuloy naming ipinapanalangin ang aming Pastor Rex sa kanyang kalagayan sa hindi maayos na pakiramdam, Panginoon. Nawa, patuloy niya maranasan ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Anumang gamot ang meron siyang iniinom, ay patuloy niyong gamitin upang umayos ang kanyang kalagayan at bumalik yung dating lakas at sigla ng kanyang katawan. Kayo po ang patuloy na mag-iingat at gagabay sa kanya. Gayun din po, patuloy naming ipinapanalangin si Ate Emma Leus. Nawa patuloy na iparanas mo rin ang kagalingan sa kanya sa kabila ng marami siyang physical challenges na kinakaharap, ay patuloy niyo pong maranasan din ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ngunit higit po dito, sa pamamagitan din ng pagbabahagi namin ang salita ng Diyos sa Kanya, ay patuloy niyang maunawaan mula sa liwanag ng iyong mga salita ang mga katotohanan ukol sa iyo at tandaan, Panginoon, ng kaligtasan. Kaya sa inyo po namin siya patuloy pinagkakatiwala at nawa palagi niyang paunlakan ang pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy din namin ipinapanalangin ang mga graduating student ng CCI. Nawa patuloy din nilang matapos ang mga assignment, maging ang mga iba't ibang requirements para po sa nalalapit na graduation. At patuloy din magamit ang kanilang mga buhay sa mga ministeryo na maaari niyong ipagkatiwala sa kanila. Gayun din po, ang nalalapit din na teachers training nagaganapin sa November. Patuloy po namin sa pinagkakatiwala na marami nawa ang dumalo, makibahagi, matuto, Panginoon, at magamit din sa bilang tagapanguna, tagapagturo, Panginoon, sa pag-aaral sa CCI. Kaya ang pag-aaral din ngayong gabi ay sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala at kayo lang po ang mataas sa lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Nagpapatuloy po ang ating C4 annual team. The sovereign power of the Almighty at work in the community, all for His glory. The sovereignty of God is the source of Christian ministry. Yan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay gumagawa sa komunidad lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang soberanong Diyos na makapangyarihan ang may kontrol sa mga pangyayari sa ating mga buhay ayon sa kanyang kapahintulutan. At ang lahat ng bagay ay likas na pinapagingganap niya. Siya rin ang nagsasakatuparan ng kanyang mga plano at ang lahat ng ito ay ginagawa niya para sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga ginagawa ng mga Kristiyano ay bunga ng pagkilos ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatatag at nagpapalakas sa bawat mananampalataya upang maisagawa ang kanyang layunin. Nagpapatuloy din po ang ating team verse. Ang awit 71:16. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla, katangiang iyo lamang. Yang ang salmista ay hindi nagmamataas o umaasa sa kanyang sariling kakayahan, kundi ipinapahayag niya ang dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay.
Sa halip na magyabang ay kinikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay bilang nagbibigay ng kalakasan at paggabay. Ito'y mensahe na nagpapaalala na dapat nating ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay sa iba't iba kaparaanan bilang isang patotoo ng kanyang katapatan, biyaya at pag-ibig sa atin. Yan, nagpapatuloy din po ang ating Reformation Month dahil ngayon ay buwan ng Oktubre. At ang ating October theme ay the sovereign power of the Almighty in the continuing work of Reformation. Yan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang may kakayahang magpanatili, magbago at magtuwid ng lahat ayon sa kanyang layunin. At dahil sa tuloy-tuloy na pagbabago at pagpapanumbalik ng mga iglesia at ng mga mananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos, kaya mula din sa annual theme, hindi ito mula sa tao, kundi ang Diyos na makapangyarihan ang patuloy na kumikilos upang ituwid, linisin, at patatagin ang pananampalataya ng mga mananampalataya para sa kanyang kaluwalhatian sa nagpapatuloy na reformasyon. Yan, at para po sa ating pag-aaral, yan, likas po sa mga tao sa nakaraan hanggang sa ating panahon ngayon, ang mariringgan mo na, may pananampalataya naman ako. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Naunawaan naman ako ng Diyos. Naniniwala naman ako sa Diyos at mapagmahal naman ng Diyos at kung ano-ano pa. Ngunit hindi lahat ng pananampalataya ay nakakapagligtas. Pinapakita ng banal na kasulatan na ang tunay na nagliligtas na pananampalataya ay higit pa sa salita, damdamin, o intelektual na karunungan, hindi rin mula sa tradisyon o mga nakagisnang pananampalataya. Ito ay isang buhay na kaloob ng Diyos para sa mga lumalapit sa ating Panginoong Hesus at nagbubunga ng pangwalang hanggang kalalagayan. Yan, kaya sa maraming nagsasabing sumasampalataya sila sa Diyos, ngunit hindi lahat ay nagbubunga ng kaligtasan. Yan, may mga nagsasabi ring gumawa ka lang ng mabuti. Basta lamang yung kabutihan. Kaysa sa mga nagawang kasalanan, ay okay na yon. Ngunit ngayong gabi ay titignan natin ito ng malalim, malinaw, at ayon sa banal na kasulatan. Kaya ang tanong, ano ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas? Yan, at sa unang punto, ang tunay na pananampalataya ay nakaugat sa pagkilala ng katotohanan. Pagkatotohanan ang pinag-uusapan, sino ba ang nag-iisang katotohanan? Yan, sinasabi sa Juan chapter 8, verse 31 to 32, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga lagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Yan, ang pananampalataya ay hindi basta paniniwala
o sa mga nakagisnang turo ng matatanda. Ito'y pananatili sa katotohanang nakaugat kay Kristo, nakaugat sa salita ng Diyos, sapagkat dito natin makikilala kung sino siya, ano ang kalooban niya, at kung paano tayo maliligtas. Kaya ang pananampalatayang hiwalay sa katotohanan ni Kristo at ng kanyang mga salita ay mahina, mapanlinlang, maaring magbulid sa kapahamakan at kaparusahan. Ang katotohanan ding ito ang magpapalaya sa atin sa lahat ng kabigatan, kapighatian, mga alalahanin at pagkabigo. Dahil si Kristo mismo ang kasama natin sa lahat ng ito at tiyak ang tagumpay natin sa lahat ng ating pagdaraanan. Hindi sa larangan ng pagtingin ng mundo, kundi sa katotohanang dulot ni Kristo lamang. Yan, sabi rin sa Roma, chapter 10, verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig lamang kung may makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Yan, kaya ang pakikinig sa katotohanan tungkol kay Kristo ang siyang pinagmumula ng pananampalatayang totoo. Hindi ito nakabatay nga sa damdamin o tradisyon, kundi kilalanin kung sino talaga si Kristo at tanggapin ang kanyang ginawa para sa iyo at sa akin at sa ating lahat ng sumasampalataya. Ikalawa, tunay na pananampalataya ay bunga ng pagsisisi. Yan, hindi po natin masasabing tunay ang ating pananampalataya kung hindi naman nakakitaan ng tunay na pagsisisi. Ibig sabihin ng tunay na pagsisisi, tumalikod sa kasalanan at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan, sabi nga sa Marcos chapter 1 verse 15, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang unang mensahe na ipinangaral ni Jesus na ang mga tunay na mananampalataya ay nagsisimula sa pagsisisi sa kasalanan. Hindi pananampalatayang matatawag kung walang tunay na pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Hindi lang ito paghingi ng tawad. Ito'y pagbabago ng direksyon mula sa pamumuhay ayon sa nais ng laman tungo sa nais ng Espiritu. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos at ang pananampalataya ay pagbabalik loob sa Kanya lamang. Kaya ang tunay na pagsisisi at pananampalataya ay daan sa kaligtasan. Yan, kung nabasa na po natin ang buong Biblia, mapapansin natin na ang mga ginamit ng ating Panginoon na magpahayag ng kanyang mga salita ay laging sinisimulan ang pagsisisi sa mga kasalanan. Yan, kasi ang kasalanan, ito po yung nagpapahiwalay sa Diyos. At ang pagsisisi, ito po yung daan upang lumapit sa Diyos at tunay na maranasan ang kanyang pagsama. At ikatlo, ang tunay na pananampalataya ay personal at lubos na pagtitiwala kay Kristo.
Yan, ang tunay na may pananampalataya sa ating Panginoon ay sabi nga ay may personal na relasyon. At kung meron kayong personal na relasyon, doon pa lang unti-unting malulubos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Parang sa tao, hindi ka magtitiwala sa isang taong hindi mo tunay na kilala o hindi parang napaprocess yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. Di ba po? Yan, kaya napakahalaga po. Sa tunay na pananampalataya ay may personal at lubos na pagtitiwala. Yan, sabi nga po sa Juan chapter 3 verse 16. Ito po yung paborito ng lahat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, ang saving faith ay hindi lamang paniniwala na totoo si Kristo, kundi pagtitiwala na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo at siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Ang sumasampalataya ay nangangahulugang lubos na pagtitiwala, hindi lang paniniwala ng isipan, kundi pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Nagpapatuloy, lumalago sa paglipas ng panahon. Isang pananampalatayang walang pasubali, sapagkat alam niyang si Kristo ang nagbibigay buhay, gumagabay, at nagliligtas. Yan, napakasarap pong pakinggan na yung pagkakaroon mo ng intimate relationship sa ating Panginoong Hesus, ito yung nagiging daan upang lalo mo siyang makilala. At yung pagkakilala mo sa Kanya, ito yung magiging daan upang lalo mong maranasan ang Kanyang presensya. Yan, hindi po natin maranasan ang presensya ng Diyos kung wala po tayong personal na relasyon sa Kanya. Dapat nagpapatuloy po yung ating personal na prayer time at personal na pagbabasa, pagbubulay-bulay, pag-aaral ng Kanyang mga salita. Hindi magiging personal ito kung hindi kayo nagkakatagpo sa mga ganitong gawain. Yan, kaya nawa magpatuloy po tayo bilang mga mananampalataya. At ikaapat, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Yan, sabi nga po sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan, dito po, yan, nagtatalo yung kung ang pananampalataya, ang kaligtasan, ay dulot lang ng biyaya ng Diyos o kailangan ba talaga natin na may gawin. Yan, dito po sa part na to ng banal na kasulatan, ang kinakausap na po dito ay mga mananampalataya. Yan. Dahil alam na nila yung daan ng kaligtasan ay mula sa ating Panginoon. At ito ay, sabi nga, wala tayong bahagi. Yan, sabi, tulad nga po sa nabanggit sa Efeso, chapter 2, verse 8 to 10. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya.
Yan, sabi nga ang kaligtasan ay una, pangunahin, at palaging ang dahilan ay biyaya lamang ng Diyos. Walang utang sa atin ng Diyos at ang nararapat sa atin ay walang hanggang kapahamakan. Dahil lahat tayo ay nagkasala at makasalanan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Dapat nating tandaan na ang lahat ng ito ay mula sa biyaya at naging posible ang kaligtasan. Yan, dito naman sa Santiago, yan, ang pananampalatayang walang pagsunod ay patay o hindi totoong pananampalataya. Yan, ngayong ika-isang mananampalataya na at hindi nakitaan ng pagsunod, walang ginagawa bilang isang Kristiyano para sa paglago ng kanyang pananampalataya, yan, masasabing patay ang pananampalataya mo. Hindi lang kasi ito paniniwala kay Kristo, kundi marapat nakakitaan ng pagsunod sa kanyang mga salita bilang patunay ng pag-ibig, pagtitiwala at pananalig sa kanya lamang. Yan, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa gawa. Sa kabila ng sinabi na may kalakip na gawa. Yan, yun nga po, dahil nga ito ay regalo ng Diyos. Ito ay biyaya. At hindi rin naman bunga ng mabubuting gawa. Ngunit yun nga po, sa isang tunay na mananampalataya, ito po yung resulta ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos, ng ating personal na relasyon sa Kanya. Makikita yung ating mga gawa na bunga ng ating kaligtasan. At ang sino mang tunay na may pananampalataya kay Kristo ay sumusunod sa Kanya. Hindi dahil sa takot, ngunit bunga ng tunay na kaligtasan. Bunga ng pagsunod. At ang ikalima, ang tunay na pananampalataya ay nananatili hanggang wakas. Yan, ang tunay daw na pananampalataya ay nananatili hanggang wakas. Yan, may mga na-observe na ba kayo simula nung kay napabilang sa isang Kristiyanong komunidad na may mga nakasama siguro tayo na nagpahayag din na mananampalataya, ngunit kalaunan ay isa-isang nangangawala dahil sa mga naranasang mga pagsubok at hamon ng buhay. Yan. Ngunit, sabi nga ang mga pagsubok at hamon ng buhay, ito ay isang opportunity ng isang tunay na mananampalataya upang lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kung kaya, ang isang tunay na mananampalataya ay mananatili hanggang wakas. Maaring hanggang wakas ng ating buhay dito sa mundo o hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yan, sabi nga sa Mateo chapter 24 verse 13, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan, ang tunay na katatagan sa pananampalataya ay hindi natitinag sa anumang pagsubok o hamon ng buhay na maaari nating pagdaanan sa mundong ito. Yan, tulad ng ibinahagi kanina ni Ate Raquel. Yan, maaring hindi madali rin ang mga pinagdadaanan nila sa buhay dahil sa mga pagsubok, sa mga financial din ng mga pangangailangan.
ngunit patuloy siya nagiging matatag. Yan, dahil sa kanyang tunay at nagpapatuloy na relasyon sa ating Panginoon. Ang tunay na may pananampalataya ay hindi sumusuko o tumatalikod, kundi pinatatatag ng Diyos sa lahat ng ito. Meron din naman mga tao o mananampalataya na pag nakakaranas ng mga matitinding pagsubok, ang banat agad ay, hindi ko deserve to Lord. Ako na may sumusunod sa iyo, ako na may pananampalataya sa iyo. Parang nakikita niya siguro yung kanyang mga nagawa para siguro sa ministeryo, para sa gawain, para sa kapatiran. Dapat higit na nakikita natin ito, na ito yung pagkakataon upang lalo tayong humawak at manatiling tapat sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon na pinapanampalatayanan ay higit na tapat sa atin at lalo sa kanyang mga pangako. Ang taong tunay na may pananampalataya ay maaaring madapa o magkasala. Ngunit hindi tatalikod dahil hawak siya ng Diyos na nagligtas sa kanya. Hindi siya tatalikod hindi dahil malakas ang kanyang pananampalataya, kundi ang Diyos mismo ang may hawak sa atin. Kahit tayo nakakagawa rin ng kasalanan, magpasalamat tayo kung hindi tayo hinahayaan ng Diyos na manatili sa ganong kalalagayan. Binibigyan niya tayo ng karunungan upang mapagtanto natin ito. O gumagamit siya ng mga kapatid sa pananampalataya para tayo ay pagsabihan, para tayo ituwid dahil sa kanilang pag-ibig sa atin. Opo, hindi naman ang Diyos ang mismong kakausap sa atin personally, pero ang ating mga kapatid sa komunidad ay gagamitin ng Panginoon para patatagin ang ating pananampalataya, para tayo muli ay magbalik loob sa Diyos. Kaya napakahalaga rin nakabahagi tayo ng isang Kristiyanong komunidad. Kailangan natin maging tapat hanggang wakas, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang tunay na may pananampalataya ay hindi sumusuko sa hamon ng buhay, kundi nagiging matatag at lalong tumitibay dahil sa ating Panginoong Hesus na ating pinapanampalatayanan. At sa ating paglalapat, ang pananampalataya ay hindi lamang sapat na alam mong may Diyos. Kilalanin mo siya mula sa kanyang mga salita, panampalatayanan siya at tanggapin ang katotohanan ng kanyang salita. Ikalawa, ang tunay na pananampalataya ay tunay na nagsisisi sa kasalanan, tumatalikod dito at sumusunod, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, pagkilala na wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili sa kaparusahan. Kilalanin at panampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tanging daan ng kaligtasan. Kaapat, ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Patay ang pananampalatayang walang pagsunod at pagpapasakop. At ikalima, ang tunay na pananampalataya ay pinatatatag ng mga pagsubok
at pinatitibay ng salita ng Diyos. Kaya masumpungan nawa tayong nananatiling tapat hanggang wakas. At upang mapanatili tayong tapat hanggang wakas, una, admit. Kilalanin po natin ang ating mga kasalanan. Ihingi po natin ang tawad sa Diyos. Hindi po magaan ang mga kasalanan. Wala pong maliit at malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Iniisip natin na magaan kasi iniisip natin na banal pa tayo sa ating mga katabi. Pero kung ikukumpara po natin ang ating mga sarili sa katwiran ng ating Panginoong Hesus, napakalayo at napakarumi ng bawat kasalanan na ating ginagawa. Kailangan pagsisihan at talikdan po natin ang mga kasalanan. Sabihin natin itong may pakumbaba sa ating Panginoon. Believe. Si Jesus ay naparito. Siya ang kaisa-isang daan ng kaligtasan. Kailangan nating panaligan kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng mga kaparusahang para sa atin. Tayo dapat yung ipinako sa krus at namatay. Ngunit siya nagdala nito. Siya'y muling nabuhay at umakyat sa langit upang tiyakin na tayong mga mananampalataya na nagtiwala at nanalig sa Kanya ay mangyayari rin ang nangyari sa Kanyang muling pagkabuhay. May kasiguruhan. Ang isang anak ng Diyos ay may kasiguraduhan, hindi dahil sa mga taong ginagamit niya, kundi pinanghawakan natin na si Jesus ay nasa atin at ang buhay natin ay naka Jesus. Kaya may kasiguraduhan tayo ay pipiling sa Kanya. At ikatlo, confess. Nakikita ito sa iyong buhay na talagang nagpapahayag kung sino siya. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, pero ang isang iniligtas ay may mensahe, may bukang bibig, may uri ng pamumuhay na totoong hiwalay sa mundo. At nawa, patuloy tayo masumpungan na nandun talaga na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At walang ibang nais kundi itaas siya sa ating mga buhay. Yan. Maraming salamat po. Awitin po natin ang tugong awit. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang pinangkagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat
wala'y kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo panghawakan ko, salita mo tapat at totoo. Hindi ko po yan. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo panghahawakan ko, salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay pangaranasan ko. Salita mo panghahawakan ko, salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat muli sa kapahayagan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, tunay na makita sa bawat isa sa amin ang mga katangian ng mga tunay na mananampalataya. Tunay na hindi madaling maging tagasunod nyo. Maraming hamon, balakid, o mga persecution na maaari namin maranasan. Ngunit salamat dahil alam namin sa lahat ng ito ay naroon kayo at kasama namin. Kaya naman, may lakas kami upang magpatuloy at patuloy na maipahayag ang mabuting balita sa mga tao. At nawa, ang bawat isa sa amin ay tunay na maging haing buhay sa iyong banal na harapan. At maging buhay na patotoo naman sa mga taong patuloy din naming inaabot. Kaya salamat po muli sa gabing ito, maging sa bawat kapatiran na kabahagi ngayong gabi. Sa iyo lang ang kapurihan, ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother JR, sa nakakahamong mensahe ngayong gabi. Kaya naman wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na masumpong may katapatan sa ating Panginoon at tayo ay nagbabahagi ng ating napakinggan. Ngayon naman, kung kayo po ay may pasasalamat at napagpala sa gawain ngayong gabi, malaya po kayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya naman ay mag-message sa ating chat box. Nagpupulit nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Salamat po kay Kuya Johnny, kay Brother JR, sa ating C4M3, kay Ate Raquel, maging kay Ashley, at sa bawat isa na kabahagi natin sa ating Google Meet, maging sa ating Facebook Live. Ayan, kung wala na po, tayo po ay mag-open cam para sa ating picture taking at muli po namin kayong inaanyayahan sa ating breakout sessions. Kung kayo po ay hindi nagmamadali, kayo po ay makipag-sharing time sa amin. Sige po, wait po natin yung iba na mag-open cam. Okay, ready Ate Ashley. 1, 2, 3. Isa pa po, 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa.
Salamat din Salamat po. po. Magandang gabi.